Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang 10 kabanata. Morning, baby. Birthday mo na next week. Are you excited? Malambing na ani, Mommy, isang umaga pagkagising ko. Masiglang tumango ako. Morning, Mom. Yeah, I'm excited. So may mga lists ka na ba ng mga i-invite mo? Sa ngayon po, I have friends in my mind. Tapos yung iba, kayo na po bahala ni Daddy. I know, hindi talaga mawawala sa malalaking selebrasyon ang mga business partners at mga business associates sa mga negosyo namin, kaya sanay na ako. Friends like whom? Patuloy niya sa paunti-unting pangi-interview. Like Eden, some of your college friends, right? Tumango ako. Yes, and some of my new friends in N-Bar. I'm talking about Rick and his gang. And yeah, Chance and Hades as well. Alam ko namang kahit hindi ko nasabihan si Chance, sina Mommy at Daddy na mismo ang mag-iimbita rito kasama ng mga magulang nito. You know, kailangang maging very close sa mga Scotvilles to get their approval for partnership. I and your dad will invite Mr. and Mrs. Scottville. Ikaw naman ang bahalang mag-invite kay Chance, ha? Since you two are already close with each other. Tumango ako. Wala pong problema, Mommy. Another thing, anak. If you don't mind me asking, huh? Can you not invite Leven? Tiningnan ko nga si Mommy at nginusuhan. Imposible ang hinihingi niya. Mommy naman, hindi po pwedeng wala si Leven. Alam niyo namang espesyal sa akin yung tao, di ba? Anak, nagtatanong lang naman ako. Kaagad niyang bawi. Hindi pwedeng wala ang special person sa special day ko po, Mi. Ang tanong, special ka rin ba para sa kanya kagaya ng turing mo sa kanya? Natahimik ako. Yun ang hindi ko alam. Anak, wag mo sanang mamasamain. Concerned lang ang mommy mo sa'yo. You know, I am aware na matagal ka nang naghihintay sa taong yon. Oo nga po, Mi. Pero believe me this time, break na sila ni Farah kaya malaki na ang pag-asa ko kay Leven. Hindi nagsalita si Mommy, tinititigan lang ako. She looks worried and concerned. Naiintindihan ko naman siya dahil ina siya at nag-aalala lang siya sa akin. I smoothly hugged her to persuade her. Mi, trust me. Malapit na lang talaga. Malapit na lang at magiging kaming dalawa din ni Leven kagaya ng araw-araw kong pinapangarap sa loob ng maraming taon. She hugged me back although she's still not convinced. Pagkatapos ng naging pag-uusap naming yon ni Mommy, dumiretso na ako sa opisina sa kumpanya para magtrabaho. I am in the middle of some paper signings when Leven chats. Hello, Nati. Napangiti ako at agaran siyang nireplyan. Hello, Lev. How are you doing right now? Doing good although busy with paperworks. Ilang sandali akong naghintay sa susunod na ire-reply niya. Nakita ko ring naisin na niya ang huling mensahe ko. Pero ilang minuto na akong nakatunganga at naghihintay sa susunod niyang tugon, wala pa rin. I decided to chat another message for him. How about you? How are you doing right now? Nasa opisina ka? 10 minutes bago niya naisin ang message ko at nakapag-reply. Yeah, currently on my office, doing office stuff. I decided to stop first whatever I'm doing with my work para mas makapag-focus pa sa pakikipag-chat sa kanya sa Messenger. Good thing at nakakapag-reply din kaagad siya 4 to 5 minutes after kong nagsisend ng messages ko. Kung saan-saan pa napunta ang usapan namin. Wiling-wili na ako sa pakikipag-usap sa kanya nang bigla namang sumulpot ang magaling kong kaibigan. Hi, friend! Ani Eden at naupo sa visitor's chair. Sinulyapan ko at tinaasan ng kilay. Yes, what are you doing here? Taray! Tumawa siya. Taray naman ni Deputy General Manager ngayon! Ngumisi ako. Hindi naman, I'm just busy. Busy daw, pero nasa cellphone ang buong atensyon at pangiti-ngiti pa. Hindi ko na lang pinansin at nagpatuloy ako sa pakikipag-chat kay Leven. Ano ba yan? May ka-chat ka, no? Sino kaya? Si Fafa Chance ba yan? Nanunukso na si Eden ngayon. Inangatan ko nga ng tingin at kinunutan ng noo. But si Chance? Sinubukan ko na lang i-divert ang atensyon sa kanya. Tinukso ko rin siya. Bago mo ako intrigahin, di ba ako ang dapat na nagtatanong sa'yo? The last time we were in N-Bar, ba't bigla na lang kayong nawala ni Hades, ha? Saan kayong dalawa pumunta? Umiwas siya't nakita kong namula ang mukha niya. Marahang natawa ako. I think she's guilty of something she cannot say to me. Sus, ang friendship ko lumalove life na rin ulit ngayon. Yee! Ngisi ko sa kanya. Siya! Huwag mo ngang dinadivert sa akin ang usapan. Balik tayo sa'yo! Palatak niya. Huwag ka na ngang
mag-deny. Nakwento na sa akin ng mommy mo na pinasyal ka raw ni Chance sa rest house niya nung isang araw. Hindi ko naman idine-deny yun. Yeah. Malapit kasi yung plantasyon ng mga prutas sa rest house niya sa bayan kaya hayon at pinasyal niya ko doon. So ano, lumi-level up na ba friendship ninyong dalawa? Friends turn into lovers na ba ite? Si Eden talaga kung ano-anong sinasabi. Inilingan ko na nga lang at nagpatuloy na lang sa pagchat-chat kay Leven. Uy, hindi na siya makasagot. Oh, paano kasi? Busy nakaka-chat with her lover boy. Loka-loka talaga ang kaibigan ko lalo pat nang sinulyapan niya ang cellphone ko. Napawi naman ang ngiti niya at nginusuhan ako. Si Leven pala ang ka-chat mo at hindi si Fafa Chance? I smiled at her. Kinikilig ako sa long conversation namin ni Leven. Zay naman, ba't si Leven? Bakit hindi si Leven? Imbes na pansinin, pinabayaan ko na lang ang lokaret. Sinulyapan naman ulit niya ang cellphone ko, tapos tinuro ang icon ng chat ni Chance. Uy, si Chance, china-chat ka din pala oh. Replayan mo din kaya girl? Actually, kanina pa yung chat ni Chance pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-reply kasi nga busy pa ako kay Leven. Hay naku, hindi ko talaga maintindihan sa'yo girl kung ba't obsessed na obsessed ka dyan sa Leven na yan. Gayong kung tutuusin, Chance is a lot better than him naman talaga in so many aspects. Sinulyapan ko nga, no need to compare the two men. Iba si Chance at iba din si Leven. Chance is my friend. He is really a very good friend of mine. Walang namamagitan sa aming dalawa ni Chance. Pagkaklaro ko, Talaga lang ha? Eh alam naman kaya ni Chance na hanggang very good friend na lang talaga ang papel niya sa buhay mo girl? tumango ako. I know he knows it very well. Sigurado ka dyan? Mamaya baka umasa sa'yo yung tao ha? Ano ba kasi? Wala na ba talagang pag-asa? Anong pag-asa? I mean, lumalabas kayo ni Chance together? Nagkakamabutihan ng loob? Ano yon? Wala lang talaga yun sa'yo? Eden, alam ni Chance kung hanggang saan lang kami at isa pa. Wala naman siyang sinasabing gusto niya ako. Walang sinasabi kasi baka wala pa talagang lakas ng loob na sabihin. Malay mo, naghihintay lang ng tiyempo girl. Umiling na lang ako. Natasha Winfor, tapatin mo nga ako. Inagaw bigla ng baliw sa akin ang cellphone ko. What now, Eden? Give me back my phone. Kung magkaibigan lang naman pala talaga kayo ni Chance at hanggang doon lang talaga ang turing mo sa kanya, why are you enjoying his company then when you're with him? You are so joyful when you are together na parang kayong dalawa lang ang mga tao sa mundo. Magkaibigan lang yun, girl. Oh, well, I shrugged my shoulder. Chance is always there when I need him. He's always there whenever I'm sad and whenever I'm not feeling well. It's not so bad to be with him because after all, he's fun to be with. Sa tingin ko, wala namang masama roon at oo, yun din naman ang magkaibigan para sa akin. Naku girl, tigilan mo ako sa paganyan-ganyan mo ha. Sa tingin mo, hindi mo napapaasa yung tao sa tuwing lalapit ka't makikipagmabutihan sa kanya? Tell me honestly, Natasha, aren't you just making him an option whenever you're bored and Leven's not around? Aren't you just using him to take revenge to the latter whenever you caught Leven being clingy with his ex Farah? Wag mong mamasamain ha? Pero tingin ko talaga ginagamit mo lang si Chance para pagsilosin si Leven girl. And I find it not good at all. Sunod-sunod na litanya niya. Natahimik ako. Well, hindi ko naman siguro kasalanan kung nagkakataong nandyan lagi si Chance tuwing masama ang loob ko kay Leven, di ba? Whether it's intentional or not, girl, nakakasakit ka ng taong napapaasa mo, promise. I never told anything to Chance para umasa siya. Katwiran ko naman. Kahit wala kang sinasabi pero kung yung ginagawa mo, ganun pa din ang nais iparating sa tao. Naku, girl ha! Wag kang ganyan. That's kinda bad and heartbreaking on Chance's part. Kung gusto mo, sabihin mo ng diretso. Pero kung ayaw mo naman, then be frank para hindi na siya umaasa pa sa wala at masaktan ng sobra. Fine. Ikaklaro ko na kay Chance kung ano at hanggang saan lang talaga kaming 2 oras na nagkita ulit kami sa barko pagkatapos ng birthday ko. Sasabihin ko nang si Leven talaga ang gusto ko at wala nang pag-asa pa ang ibang lalaki. Dahil si Leven lang talaga ang hinihintay ko. Tatapatin ko na ng matahimik na itong lokaret kong kaibigang si Eden. Alam mo, hindi ko kasi maintindihan kung ba't Leven ka ng Leven, gayong pangalan pa lang nila ni Chance, nagsasabi na kung sinong nagsasabi ng totoo sa dalawa. Leven stands for a big lie, while Chance is hope. Kung ako sa'yo,
Doon ka na lang sa taong mas makabuluhan ang pagpapakita ng sincerity sa'yo. Nawiwerduhang tinawanan ko na lang siya sabay iling. Ang daming alam ni Eden. Daming hugot sa buhay. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.